Oh no! Oh shit, here we go again. For today's video, dahil nga may pasok ngayon at walang naglalaro sa computer shop, naglaro nga muna si Daddy dyan. Dahil si Daddy ang nagbabantay ng computer shop, water refilling station at laundry shop. Madami nga pala talagang ginagawa si Daddy. Kaya pag may libre siyang oras, naglalaro siya sa aming computer shop. Tuwing hapon nga pala ang aming awasan. Kaya naman, sinundo na ako ni Mami at Daddy. May napansin ba kayo sa aking lakad? Ako nga pala iika-ika dyan. Dahil nga, sa nangyari sa aking aksidente. May mga bata nga pala nagtatakbuhan sa covered court. Kaya ako'y nabangga nila. Sobrang sakit nga pala ng paa ko dyan. Lalo na, nung araw na na-aksidente ako. Nagpasundo pa nga ako ng mami nun at ako'y iyak na iyak. Ito nga pala yung araw na hindi ako pumasok. Kasi sobrang sakit ng aking paa. Namaga nga sobrang aking paa. Kaya hindi ako makalakad na maayos. Yan kasi yung mga unang araw na mahirap talaga maglakad. Halos kailangan kong buhatin dyan. Kaso, pinipilit kong lumakad. Kasi sinasabi sa akin ni Mami at ni Daddy, kapag hindi ko daw nailakad ito, ay ipapahilot daw nila ako sa manghihilo. Ayun pa naman yung kinakatakutan ko. Kasi alam ko, kapag hinilot ito, ay siguradong sobrang sakit. Paano masabi? Kaya naman talaga, pinilit kong lumakad. Alam nyo ba yung sobrang sakit? Kaso lang, kailangan ko lumakad kasi ayokong dali sa manghihilot. Kayo ba guys? Takot ba kayo kapag dinadala ko yung sa manghihilot ng Daddy at Mami nyo? Paki-comment naman dyan sa baba. Mabalik nga tayo. Doon nga pala sa nakabangga sa akin. Baka pwede, huwag kayo masyadong makukulit at malilikot. Katulad ko, hindi sana ako mababalian kung hindi ako nadisgrasya. Sabi nga ng Mami at Daddy ko, na aksidente naman ng lahat ng nangyari. Kaya naman, pinatawad ko na kayo. Kaya naman sa susunod, dahan-dahan kayo maglalaro. Nung nakakalakad na nga ako ng ayos, sinanay ko na ulit mag-model. O diba ang babebe? Pagkasundo nga pala sa akin ni na Mami at Daddy, ang Daddy ko naman ay magdi-deliver ng tubig at laundry. Si Daddy nga pala ang pansamantala nagdi-deliver ng tubig at laundry dyan. Good job! Dahil nga ang tao namin sa water station ay may sakit. Kaya si Daddy muna ang pumalit. Madalas nga palang sumasama si Daddy pag di-deliver ng tubig at laundry. Kasi si Daddy ay hands-on sa aming negosyo. Ayaw niya kasi na mapagalitan ng mga customer. Kaya minsan, sumasama na siya para yung mga tao namin sa water station at laundry ay maturuan na maayos. Patapos na nga pala sila mag-deliver ng tubig at laundry dyan. Kaya naman, uuwi na sila. Pag uwi nga pala ni Daddy, ay naabutan niya kaming nagbibilyar sa lupa. O diba ang galing? Sa lupa kami naglalaro. Kaya nga nung naabutan kami na naglalaro ng bilyar, ay agad niya kami ginawa ng maliit at kakaibang bilyar. Nung kabataan nga pala ni Daddy, lagi na daw itong ginagawa. Paano masabi? Kasi nga, wala daw sila pambili ng bilyar. Kaya ito yung ginagawa niya. Ako ngayon namangha dyan kasi ngayon lang ako nakakita ng ganyang bilyar. Habang ginagawa nga pala yan ni Daddy, tinatanong ko siya kung paano ba ako maglalaro dito. Parang hindi naman siya bilyar. Pero dahil sabi nga sa akin ni Daddy na maghintay lang daw ako, naniwala na lang kami at hinintay na lang namin. Nung matapos nga gawin ni Daddy, ay agad namin tong nilaro. Ganto pala ang style niya. Parang bilyar talaga. Paano masabi? Hindi nga pala ako makapaniwala na ganito pala ang kalalabasan niya. O diba bilyar talaga? Sa mga nagustuhan nga pala tong bilyar na to, pwede din kayo magpagawa sa bahay nito. Lalo na kapag yung Daddy nyo ay marunong gumawa nito. Mabalik nga tayo. Pag uwi nga pala ni Daddy galing sa pagde-deliver, marami nga palang naglalaro sa computer shop. Kami naman, pagtapos namin magbilyar, nag-TikTok muna kami sa computer shop. Madalas nga pala namin tong ginagawa magtotropa. Lalo na pag wala na silang panghulog. Tamang TikTok na lang. Nung magwawalis nga at naglilinis si Daddy, ay may bigla siyang nakita. Nakakaibang bagay. Oh no! Ito nga palang bagay na ito ay sinusundot sa coin slot para magka-oras. Paano masabi? Nawala na nga dyan yung piso at itinapon na lang dito. Siguro sa pagmamadali,
dito na lang naitapon. So weird. Kaya naman nung nakita ni Daddy ito, agad niya itong tinanong sa mga naglalaro. Wala nga daw nakakalam nitong bagay na to At hindi daw nila alam kung saan galing yan. Pastilan. Medyo natatakot na nga yung mga tinatanungan ni Daddy. Kaya ang ginawa nila, nireview na lang nila sa CCTV. So weird. Wala nga pala silang nakita sa CCTV na kakaibang nangyari. Halos puro bata nga lang ang nakikita nila. Lahat naman ay naglalaro ng maayos. Siguro nung gumawa nito, napansin nga pala nila may CCTV dito. Kaya siguro, hindi na nila tinuloy yung balak nila. Kaya naman sa gumawa nito, mag-ingat kayo kay Daddy. Kapag nahuli kayo nito, siguradong may parusa kayo. Hindi totoo yan. Siyempre, ang parusa lang naman na ginagawa ni Daddy ay baband ng 1 linggo. Napakahalaga nga para talaga ng CCTV sa loob. Kasi nung nag-review si Daddy sa CCTV, ito yung nakita niya. Inalis niya nga pala yung upuan dyan. At siyempre, kapag umupo yung maglalaro, ay sigurado ganito ang mangyayari sa kanya. Pastilan. So weird. Tinesting nga pala ni Daddy yung gumawa ng pansundot. At itetesting niya ito kung effective ba. Magaling kang kupal ka. Siyempre, kailangan talaga alamin ni Daddy kung ito ba talaga ay gagana. Kasi kung gumagana talaga ito, siguradong malulugi ang aming computer shop. Kaya tinesting ni Daddy kung paano gumawa ng pansundot na yan. Nung matapos nga gawin ni Daddy yung pansundot na yan, ay agad yan tinesting kung gagana pa talaga ito. At dahil nga may cover ang coin slot ni Daddy, hindi siya maisasalpak at magkakaroon ng oras. Kaya nga siguro yung gumawa ng ganito ay pinagbali-bali niya na lang. Kasi hindi talaga kasya sa coin slot Pastilan. Kaya naman, pinatesting uli ni Daddy kung talagang hindi kakasya. Talagang hindi nga effective yung ganitong pansundot. Kaya naman nagsubok uli si Daddy ng iba bang pansundot. Kasi kailangan niya talagang alamin kung meron ba talagang nagduduga sa aming computer shop. So weird. Sinubukan nga pala ni Daddy lagyan ng sinulid yung 20 pesos. At titingnan niya kung ito ay gagana. Oh no! Tinesting na pala ni Daddy ulusot yung 20 pesos. Pero dahil nga may tape, hindi siya kumasya. Yung dalawang panduga na ito, hindi siya effective. Kaya wala tayo dapat alalahanin. Good job! Nung nakauwi nga pala kami sa bahay, si Drake naman yung napagtripan ni Daddy. Sabi niya kasi kay Drake, susubuhan siya ng candy at sisigaw siya ng Darna. Di, yung bato! Pastilan. Kalamansi pala ang sinubo. Yun lang, paalam. Please like, follow, share. Thank you!